mabili natin ang tunay na kayamanan. Amen! Hindi nila alam yun. Pero meron tayong kayamanan na hindi nila alam. Amen! Di ba? Kasi syempre, hindi mo, yung mayaman, hindi niya kasi, alam mo ang tunay mo na mayaman, minsan hindi mo alam na mayaman siya. Yes! Kasi simple lang siya manamit. Tingnan niyo si interview kay Ramon Ang. Kailan si Ramon Ang? Hindi po ito kamag-anak ni Alice Gulong, ha? Yung CEO ng SMC, San Miguel Corporation, na siya na ngayon ang gumagawa ng bagong airport natin sa Bulacan. Sila nakakuha ng kontrata niya, ganda, world class. Kaya sabi ko, pag natapos siya, malapit na lang ang airport sa bahay namin. Praise God. 3 kembot lang, nandun ako sa bahay namin. So, in-interview siya ni Ka Tunying. Kailan si Tunying? Yes! Si Anthony Tabernas. Si Tunying. At meron siyang may relo si Ramon Ang. Sabi niya, actually pag nagtrabaho, wala akong relo eh. Kaya itong relo ko, yung mga basic lang na relo. Hindi ito yung mga mamahalin relo. At itinuro ko sa mga anak ko ang maging simple kayo. Pag tinuturuan niya siya silang mag-manage, doon na kayo sa bodega manirahan, kainin ninyo ang pagkain ng mga trabahador. Tinuturuan ko sila sa amin. Dapat simple lang. O, nung interview siya, naka-jeans lang siya eh. Polo shirt lang siya eh. Yung relo niya parang citizen ba o saito lang siya eh. Pero, gumagawa ng airport yan. Bilyonaryo, super multi-billionaire. Amen! So pag nakita mo siguro hindi mo alam ang kwentong ito at hindi mo alam na siya yun, mga pagdudahan mo pa at ako, pogo yata ito. Ha? Kasi ang datingan niya, kung papasok sa aeroplano siguro yan, hindi mo pa pagkakamalang business class siya. Kasi simple siya eh. Di ba? Yung pala nandun siya sa first class talaga. Mukhang pang-economy lang siya. Pero ang datingan, ang tunay na kayamanan niya, grabe. Alam niyo yung SLEX o yung Skyway, papuntang SLEX, San Miguel Corporation yan. Kanila lahat yan. Diba? Nag-iba na sila, maliban sa bottling, yung Coca-Cola, at lahat ng product ng San Miguel Corporation. Ngayon, nasa construction na yung ibang business nila. At nakuha na nila ang airport project sa Bulacan. Tapos, bilyon-bilyon ang ginagastos para linisin ang Pasig River. Sabi niya, hindi ito project ng San Miguel sa gobyerno. Ito naman ang aming pakikipagkapwa-tao. Gagastos kami ng sarili naming pera para ibalik ang ganda ng Pasig River. Yes! Paano na ito nagagastos nyo? Pero yung bilyon pa lang naman. Wow! Diba? Ganun lang. Yung iba nagbigay lang ng upuan, meron donated by mayor. Meron pa. Yung hindi pa nabubula kasi talagang inukit ng yung pinapainit na soldering iron. Namatay na lang, nandun may upuan eh. Sinong nag-donate yan? Ay, sumalangit na ang kaluluwa niya tayo. Sabi yung Lorenzo. Yan yung mga may ginawa sa kaliwa, papalam sa kanan. Kasi yun ang sukatan ng mundo. Sikat ka ba dito pag mahirap ka? Hindi. Sinong sikat sa mundo? Yung mayaman. Pero bakit di tayo parang sikat kaya yaman natin? Kasi tayo mga tahimik na mayaman. Amen! Pero siyempre, sa puso't isip natin yun. Upang makamit ang kaharian ng Diyos, kailangan nating handang ibigay ang lahat ng ating pag-aari at sarili sa Kanya. Kaya tandaan niyo po hindi
kayo nalugi. Amen. Hindi kayo nawalan. Yes. Kapag sasabihin nila, nagsayang lang ako ng buhay, hindi nila alam mo sinasabi nila. Sinayang mo na ang buhay mo, Rene. Sinayang mo sana mayaman ka. Hindi, mayaman ako. Amen. Diba? Para ayaw niyo maniwala. Amen. Hindi kayo nagsayang ng buhay, mayaman kayo. Amen. Yan ang mga mukhang mayaman o malungkot. Mayaman tayo. Amen. Okay, let's go to point number 3. The joy of the hidden treasure. Ang kaligayahang dulot ng nakatagong kayamanan. Meron siyang kagalakang nakatago. The same book rin yan. Binabalik-balikan ko lang yan. The person was greatly overjoyed at finding the hidden treasure. His actions demonstrate his perception of its immense value. Kung nga natakbuhan niya doon ay lumang plancha, hindi ganyan ang joy niya. Diba? Natakbuhan ko na. Lumang plancha. Diba? Anong kayamanan doon? Huwag mo nang bilhin. Pangkalakal lang yan. Binibili yan ng mga nakakariton. Bakal. Pundido nga lang. Yung lumang plancha, hindi yung bakal. Pundidong bakal. Binibili din yun. Okay? Para alam ko yan dati ba ako nangangalakal? Oo. Hindi naman ako namimili. Kumbaga, nung nagsisimula akong magpastor, ang dami kong alaga, mga missionary, wala kaming pangkain. Kaya hirap ang simulan natin. Siyempre ako ang pastor nila. Hindi kabuko sila lahat. Pag kumain ako, kaya din lahat kami. Kung kakaunti yan, hati-hatiin namin. Talagang tinatakal ang kanin namin. Isang takal lang, hindi ka na makakaulit. Walang extra rice dito. Diba? Kahit ayaw mo mag-diet, mapapadiet ka. Kasi isang takal lang, maliit na cup. Tapos ang isda ay Hinahanap ko na sa dagat yun, pero hanapin mo yun sa kasirolang malaki. Kung meron pang natitira doon. Ganun kahirap. Meron kaming miyembro na marami siyang kalakal kasi inchik ito Sabi niya, tignan niyo doon sa aming nakakalat doon sa bodega, baka may makuha kayong pagkain o ng gamit na pwedeng ibenta. Pinayagan kami. Kaya pumunta kami. At naghanap kami. May sako kami dala at nakahanap kami ng mga pwedeng ibenta para makakain kami ng mas marami na yung isda kesa yung sabaw. Sandali lang yun. Hindi naman kalakal lang yun Kasi ano lang yung mga scrap materials lang ang nakita namin. Diba? Wala kami nakitang ginto doon para tumagal sana kain namin ng masarap. Mga dalawang kain lang din na maging masarap ang kain namin. Dalawang kain. Kasi mga bakal at mga dyaryo lang naman yung nakita namin. Walang ginto. Nawa ninyo? Amen. So, kung yun lang yung natagpuan niya, isang lumang kaserola, isang lumang plancha, isang puro luma, na kinain na ng tanga. Di walang presyo. Di ba? Babarating ka pa ng bibili. Yes. Magkano isang kilong bakal? 5 piso. 4, sasabihin ng mamimili. Ang wala nang value. Bababa mo pa ng presyo. Dadayain ka pa sa timbangan. Alam mo yon? Yes. Kaya maaaring hindi naman lahat ng namimili ng kalakal gano'n. Pero nang masakit sa damdamin na maghapon namin hinanap yung kalakal na yun. Nakwenta na namin kasi tinimbang na namin kung magkano ang bakal, magkano ang dyaryo, magkano ang karton. Di ba? Pero pagdating doon, binuksan, 4 lang ito. Sakit sa dibdib. Nung tinimbang mo, tinimbang na namin sa bahay
20 kilos pagdating doon, 17. Binarag ka na, dinaya ka pa sa dibdib. Ang sakit sa dibdib. Tingnan mo yan, kasi nga, wala nang halaga, eh parang gusto pa nilang pagkakitaan lahat. Itong nakita natin, hindi ito isang lumang gamit. Ito ay tunay na kayamanan. Amen. Amen? Amen. Na walang pwedeng kumuha. Amen. Kaya alam niyo nung kasala si David, ang unang nawala sa kanya ay kanyang joy of salvation. Di ba? Amen. At nung nirebuke na siya ni Nathan, ni Prophet Nathan, ang kanyang naging panalangin sa Psalm 51, restore unto me the joy of my salvation. Amen. Ibalik mo sa akin yung kagalakan, dala ng aking kaligtasan. Iba yun eh. Yun ang kagalakan na hindi kayang bayaran o bilhin ng salapi. Kasi pwede kang magkaroon ng maraming pera, pero may longing pa rin sa puso. Parang may kulang. Amen. Di ba? Parang may kulang. Minsan nga, may Lord ka na, pero parang may nararamdaman ka pa rin may kulang eh. Amen. Ano pa kaya yung totally wala kang Lord sa buhay? Amen. Talagang punong-puno. O walang-wala. Ang daming kulang sa buhay. Yes. Amen. Ngayon, marunong ka na magpasalamat. Kung ano ang dumating, thank you Lord. Pagyayamanin ko ito. Tama? Kung maraming dumating, hindi ka apektado. Hindi ka nakakalimot sa Diyos. Kaya tama si Solomon. Sabi niya, bigyan mo lang ako ng tamang yaman para matutunan kong tumawag sa iyo. Amen. Huwag yung labis-labis, baka makalimot ako. Diba? Kaya ang sabi niya, pinapili niyo ako between kayamanan o talino. Pinili ko ang talino higit sa kayamanan. Amen. Bakit? Tingnan niyo, matalino talaga si Solomon. Kasi pag matalino ka, yayaman ka. Gamit ang talino. Amen. Pero kung mayaman ka na hindi ka matalino, mauubos yung kayamanan. Amen. Maraming ganon. Kulang ng talino kaya nami-mismanage. Yes. Di ba? Hindi marunong mag-manage,